Hi guys! Welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So today meron tayong bagong unboxing video. Ang package na ito ay galing sa Aklan kay Sir Renel Lavilla. So katulad nung sabi ko sa last episode, meron tayong parating na old version nung sapot. So yung last episode kasi natin is modern sapot made by Blade Tribe Aklan. So kung maalala nyo, copper at saka brass ang ginamit na cladding doon sa handle natin. So, ang i-unbox naman natin ngayon ay isang oldies na talibok. Hindi siya sapot. So, ang tawag naman sa kanya, tanggu. Kasi makikita nyo mamaya ang difference ng sapot sa tanggu. So, ngayon meron tayong featured book. Ang tawag dito ay The Way of Archery. A 1637 Chinese Military Training Manual. So, ito yung tinatawag nilang archery manual ni Gao Ying. So, Chinese archery to. So, ito, yung libro na ginamit ko para mag-aral about sa basics ng Asiatic archery. So, kanina, meron akong ginawang thumb ring based doon sa ginawa ni Gao Ying na design. So, yan ang itsura niya. Wait, i-ano natin, focus lang. Yan. So ito yung style nung archery ring ni Gao Ying. So yung ginagamit ko kasing archery ring pang Turkish, and this one is Chinese. So yan siya. Ang pagsuot sa kanya ganito. So sa client ko kasi ito eh. So medyo masikip sa akin. Yan siya. So ganyan siya. So sa libro, ito yung itsura niya. Yun. So yung archery ring na sinasabi ni Gao Ying, ganyan yung shape niya. So tinry nating i-replicate. Actually nag-base din ako sa pictures from Google. Ito yung isa sa mga gustong shape ko. Nagustuhan kong shape na based din sa archery ring ni Gao Ying. So yun. Kung gusto nyo magpagawa sa akin ng archery ring, pwede tayo gumawa. Ayan, ang mahalaga kasi dun sa pinopoint out ni Gao Ying, yung form, para hindi magkaroon ng injury yung archer. Kasi kahit gaano ka tayo kagaling, kung injured ka naman, hindi ka na makapag-archery, wala ding silbi. Kaya ang pinopoint out ng libro na ito, ay gawin ng proper ang training. Gawing tama ang form para hindi magkaroon ng long-term problem. So yun. Another thing na i-feature natin ay ang syempre yung gawa ko, yung Etheridge Forge na mga Sanmai pieces. So Sanmai, ano ba yung Sanmai? Lagi nating naririnig sa akin no, yung Sanmai. So yung Sanmai kasi ano siya, tawag dito, pinalaman sa stainless yung high carbon steel. So yung white stainless yan, yung black high carbon steel. So yan, white, stainless, black, high carbon steel. So makikita nyo dyan sa ibabaw, ayan, black, high carbon steel, pinalaman sa stainless. So anong point? Ba't kailangan natin gawin to? So aside from maganda siya tingnan, nagkakaroon ng mga patterns, itong stainless kasi hindi nakakalawangin. So hindi mo na problemahin yung paglilihan yan pag kinalawang. Itong high carbon na lang na edge. So yan na lang yung possible na kalawangin. At yun na lang yung poproblemahin mo sa pag-iis-is. So ito palang build na to ay Bowie style na ang handle ay coffin. So itong guard nito stainless to, pero ininit ko with with beeswax para maging black siya. So fighter Bowie siya. Ayan, hindi siya masyadong mabigat. And malaki yung handguard niya dahil nga pang fighting siya. So ganyan ang hawak dyan. Yan, sorry, malikot yung aking camera. So pang pari, tsaka pang stab. Meron niyang false edge para mas madali siya
isaksak. So yan, another build ko na Sanmai. Ito naman yung blacksmith style ko na Sanmai. So paborito ko talaga yung blacksmith knife o chrome nive. Na makikita nyo yung puti is stainless, yung black is yung high carbon steel na cutting edge. So ayan. So makikita nyo magkaiba yung pattern. Kasi sobrang surprise ang lumalabas na pattern sa mga ganitong builds. Na makikita nyo sa likod, ayun o. Yung stainless na clad, yung gitna yung high carbon steel. Ayan siya. So ang mga sinaunang Pilipino gumagawa rin ng ganito. Kasi meron ako ditong lumang mga kutsilyo, mga Tagalog, saka meron din akong Kapampangan, Sanmai, stainless yung labas, yung gitna ay high carbon steel. So sa mga Tagalog ang tawag nila doon ay desubo or pasubo. So ibig sabihin nun, yung stainless at saka high carbon steel sinubo sa gitna, kaya naging desubo o pasubo. So yun, another natin i-feature bago tayo mag-unboxing ay ang Andres Atelier. So si Sir Andre Sarmiento, long time friend natin siya. Siya ay sikat sa motocross scene. Siya yung mga lumilipad-lipad. Yan. So siya ay mahilig mag-woodwork. So ayan, galing to sa kanya, itong box na to, saka ito. Tapos binigyan niya tayo ng isang stitching sa Adel para habang nagtatahi ng mga leather stuff, meron tayong panghawak nung tinatahi natin. So stitching pony ang tawag. So ayan, let's proceed on unboxing the package. Tagal ko nang iniintay din to. So paano natin siya bubuksan? So itong Tanggu, kagaya ng sapot, meron siyang silver cladding sa handle. Pero according kay Sir Renel, mas rare itong Tanggu. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi niya mas mahirap hanapin ang Tanggu, yung half lang ang clad. Unlike nung sapot at saka yung may isa pa, nalimutan ko na naman. Kagaya ng first video. Pero may isa pa, teka, ipa-flash ko na lang sa screen ko ano man yung tawag dun sa isang yun. Kunti na lang eh. Ayan. So. Ay, oo nga pala, ang episode na ito ay sponsored ulit ni Sir Krigen. So dahil nga tayo ay taghirap, wala tayong kakayanang mamili ulit ng mga patalim. Sana maintindihan tayo ng ibang mga makers. Kasi marami pa rin nagme-message sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi ako nakukulatan sa inyo. Message ko lang message. Kung gusto nyo ma-feature sa ating videos, message lang kayo. Pero sana matsambahan nyo ako na may budget. Kasi not all the time talaga may budget tayo. Pero ngayon, for now, puro sponsored ang ating videos. Ay, ayan na. Kita nyo na? Silver clad. Kalang. Okay, wait lang ha. Pinutol ko muna kasi magte 10 minutes na. So, ayan. So, ito na yung ating Tanggu. So, ayan. First look. So, yung handle niya is Carabao horn na may clad ng silver.
Usually, yung mga ginagamit dito sa mga oldies ay mga barya. Kaya kung i-zoom natin, may kita nyo, may mga ano pa, may mga tatak pa yung barya. Ayan, Agila. United States na ano to, ilang sentimo ba to? So ayan. Tsaka ayan. So ito yung tinatawag nilang tanggu. So si sapot kasi lahat yan may wrap. So yun ang naiiba. So ayan yung scabbard niya, may mga coins. So yan yung tradition doon sa Panay Island, nagkakabit sila ng scabbard. So according sa sa aking teacher, kaya daw naglalagay sila ng barya dito ay kasi nung araw, pag sila ay naluwas ng Maynila, gumagamit sila ng barya para makipag-trade. So since umuwi sila ng Panay, wala namang halaga yung barya doon sa Panay dahil barter system noon. At sa Maynila lang nagagamit ang barya, ikinakabit nila ito sa kanilang mga patalim. Kumbaga para maipakita na sila ay may kakayanan lumuwas ng Maynila. So nagiging status symbol yung mga barya sa kanila. Ikinakabit nila sa kanilang mga talibong. So yun. So kung mali ako, pa-correct lang po ulit. Pero yun po yung natutunan ko sa aking teacher. So try din natin i-confirm kay Sir Renel. Tatry natin siyang kontakin. Magtanong tayo ng konti tungkol sa mga talibong na may cladding na silver. So ayan, buksan natin ang patalim. So yung patalim kasi nito ay bago. Ayan, bagong gawa yan. So ang old lang dito ay itong handle. Pati itong scabbard, bago rin yan. So, yun. Gaan siya, magaan. Tapos kung makikita nyo yung handle niya, medyo maliit sa akin. Ayan o, medyo siksikan. So, pwedeng 3 daliri. Tapos dito na yung hinliliit ko. So, ayan ang kanyang guard. Mga konting pandikit pa. Pwede pa natin linisin to. So ayan, may mga patterns para siyang, yan ba yung kaya ba tinawag na sapot? Parang sapot to, yung design na to. Yun ba yun, Sir Renel? Ayun, tanongin na lang natin si Sir Renel. So ayan. So tawagan natin si Sir Renel. So yun, eto sir. Bali, ito kasing natin sir. Yung blade na pinadala nyo sa atin, yung tanggu, 'di ba? Tama ba? Kasi hindi ako magaling sa mga talibong. Baka pwede pong bigyan nyo kami ng konting background tungkol sa mga talibong sa Aklan. Actually sir, hindi naman talaga ako taga-Aklan, pero Panay Bukidnon po ako, kaya marami din akong alam sa talibong kasi yung isa sa mga cultural master ko noon, isa sa mga mantog din na tao pagdating din sa talibong, si Tatay Leopoldo. At nung tumira ako dito sa Tapas, marami din akong namit ng mga panday at mga warrior na talagang yan ang gamit nila noon sa pagkikipag-away. Kaya nga, minsan pag may nakikita akong post sa Facebook, kasi yung mga ibang collector ngayon, pinaghahalo nila yung lowland profile at yung upland profile. Halimbawa, yung pinanda, tinatawag nilang linamay, at yung sinuwak, tinatawag nilang bakutan. Kung saan, magkaiba po yun. Pareho sila ng itsura, pareho sila ng, paragang pinagdikit mo yung dalawa, pareho talaga yung itsura nilang dalawa. Kaso, iba talaga yung tabas ng bakutan, kasi ang bakutan, sir, mostly yung cut niya sa ibabaw is straight, hindi siya pa ganun. Hindi siya parang curvy. Opo. Opo. Yung sinuwa kasi, yung lalo na yung sa mga blade ng tinigiri, medyo curvy. Mm-hmm. Bakutan kasi straight yung pagkakat. Kaso parang magkapuka sila talaga dalawa. Ganun din yung pinanda at yung linamay.
yung pinagkaiba ng yung linama, yung paapaan niya, yung puno, malaki, nakaganon siya talaga. Apo. Pero yung pinandak, medyo hindi ganon, Apo. hindi ganon tanto ka. Tsaka yung pinandak, malapad ang kilay, napakalapad ng kilay ng pinandak, parang kilay ng pinakuko. Samantala, yung linamay, gamais lang kalapad yung kilay ng linamay. Kundi kaya malaki lang ng konti sa gamais. Apo. So yan naman, tawag dyan tanggo kasi ayon sa mga matatanda, 4 to na klase ang handle ng talibong. Ay, 4 ba? Akala ko Yun yan. 3. 4 pala. 4 po yan. Ayun. 4. Kasi yung iba, lahat dyan tawag nila sapot. Tama, Pag tama. nakakita sila ng design na mahaba yung ilong, tawag agad sapot. Apo. Pero hindi, kasi ang tinatawag po na sapot, full covered ng silver. Okay, full Yun covered lang na po ang silver pag pwedeng sapot. tawagin sapot. Okay. That's why 4 po yan na klase. Okay. Lanas, yan yung purong kahoy. Yan din yung design, mahaba ang ilong. Ang tawag sa design na yan ay pinusaran. Pinusarat. Oo, yung tao may pusal sa bibig. Okay. O, kaya kung titingnan mo yan, para yung tao na mayroong pusal sa bibig. Apo. Oo, tawag yan ay pinusaran. Okay. So, pag ang pinusaran, purong kahoy, ang tawag lunas. Ng mga Lunas. matatanda. Lanas. Lunas. Pag yan naman, nilagyan mo ng pitala o ng farewell na Apo. hanggang sa gitna lang talaga ng katawan ang silver niyan, ang tawag diyan pinitilaan. Pinitalaan. Kaya tinawag nga siyang pinitilaan nang galing sa word ng pitala means yung farewell. Okay. Pitala. Yun yung pitala. Kaya nga Okay. tinawag siyang pinitilaan. Ibig sabihin nilagyan ng pitala kasi commonly ang mga sword o ang talibong dito sa upland ng Tapas at mostly sa Libaca, wala talagang pitala. Mostly, Talaga? purong kahoy yan. Okay. Yung hawakan, Walang ferrule. walang masyadong talibong na mayroong pitala. Okay. Bali, saan mo Yung mga nakikita nilalagyan yung may ng pitala? Ano po? Saan po nakikita yung may pitala? Meron din mga talibong na nilalagyan ng pitala, pero yung mga pang araw-araw ng tao at yun din, minsan pinaghahalo ng tao ang sanduko at talibong, which is iba. Okay. Ang talibong, halimbawa talibong yan, Apo. nagdesisyon ka na yung talibong mo, ipangputol mo ng kahoy, Okay. gawin mong payuliti, hindi mo na siya pwedeng tawaging talibong. Yan ay magiging sanduko na. Okay. Gets. Pag ang blade habo, pinaputin mo siya, lalagyan mo siya ng langis, isasabit mo lang sa dingding, gagamitin mo lang tuwing awa, yan ang tinatawag na talibong. Ayun. Malinaw. Pero pag ang isang itak, kahit talibong pa yan, pag gamitin mo yung pangtaga, hindi na yan pwede tawaging talibong. Ang tawag na dyan sanduko. Okay. Kasi, pang-utility. Kaya nga, yung talibong, nasa stage siya ng tinatawag na habo. Dapat ang talibong ay habo. Hapo. Ano pag sabihin nun? Ibig sabihin ng habo, nalangisan, merong langis. Nalangisan. Okay. Para hindi siya Kalawangin. kalawangin. Okay. Pag ang isang habo, ibig sabihin, yan ay inalagaan ng mabuti at hindi siya ginagamit sa ibang bagay, ginagamit sa pangtao, kaya tinatawag siyang talibong. Okay. Pero pag yan naman, kahit na talibong pa yan, pag ginamit mo yan pang araw-araw, dalhin mo dito sa upland ng area ng Panay, lalo na dito sa Tapas, walang tatawag dyan na talibong, sanduko ang tawag kasi ginagamit mo na pang araw-araw. Okay. Yan. Kaya, magpagawa ka ng dalawang itak, pareho ang disenyo, pareho ang blade profile, pero yung isa, ipangtataga mo yung isa, ihabo mo at isabit mo lang sa likod mo, hindi mo siya pangputol, tatanungin mo yung mga tao dito, kahit na magkapareho yung itsura nila, same blade sila, pero yung isa magiging talibong, yung isa naman magiging sanduko. Okay. Gets. O ito yung isa, katabi ko dito, isang cultural master din. Yan. Hello po. Hello. So yan naman sir, tawag yan tanggo. Okay. Yan naman ang pangatlo. Pangatlo. Kasi yung pangalawa, pinitilaan, di ba? Apa. O, yung tanggo naman, yung half o yung pitala, yung silver, yung mata, at yung ilong. Okay. Ito yun, yung tango. O, maraming version sir ang tanggo. Okay. Yung ibang tanggo, yung nasa ulo, silver. Yan, kahoy lang. Yan, yung hawak mo kahoy lang yung ulo niyan. Okay. Akala ko ano to, tawag dito, sungay. Hindi po, kahoy yan. Yan ay
na kahoy. Hindi po yan Ah, sungay. okay. Ganda yung kulay itim. Kamagong? Yes. Kamagong ba to? Opo, yan po talaga ang dangula. Dangula. Itim na kahoy yan. Itim na kahoy, okay. Opo, yan po mostly ang ginagamit noon ng mga matatanda pag gumagawa ng handle, dangula. Kaya Okay. mostly ng mga pinusaran, yung mga habang ilong, made of dangula kasi ang dangula hindi madaling mabali, napakatibay. Ah, okay. Oo. Madalang po noon gumagamit ng sungay sa mga ganiyang uri ng sword. No tayo may ganting gamit sungay sa una. Dangula talaga ang common. Dangula. Okay. Dangula na kahoy. Hindi ko pa nga alam kung ano ang tawag scientific name yan, pero maitim talaga yan sir na kahoy at matikas. Yung Okay. dangula. Okay. Napakatikas niyan talaga. Parang sungay din yung katikas. Kaso, ang ganda dyan kasi yung kanyang supat ng kahoy na yan, hindi siya madaling mabali ba, hindi siya madaling maputol. Kaya, mapapaganda mo yung mga ilong pag gusto mo ng mahaba. Oo. Kahit manipis, hindi Kaya siya dito- mapuputol. Opo. Yan, kung tingnan mo yung ulo yan, kahoy lang, hindi siya pila. Okay, gets. Pero yung iba, mayroong pila Ah, dito. ito wala. Bali, minsan 2, 3 o 4 coins yung Ah, pinagle-layer. Mostly yan is 50 cents, 20 cents, 10 cents, at 5 cents na Okay. silver coins. okay. So, yun ang ginagamit nila na pang dyan, pang patong-patong. Apo. Kaya kahit na yung mga sapot, pag meron kayong makitang sapot, tanggalin nyo yung mga mata. Yan ay consecutive yan na coins. Merong 50 cents, merong 20 cents, 10 cents, at 5 cents. Aha. Kasi coin lang naman yan na kinurbang pa ganyan. Aha. Parang parang mangkok para na mag-form siya ng ganyan na design. Tsaka pinagpatong-patong at nilalagyan din ng pako Ayun. Yan siya. para hindi siya matanggal. Oo. So yan, naging tangko. At pag yan naman balutin mo lahat ng silver, yan na yung tinatawag na sapot. Ayun. Pag kumpleto na sir, no? Lahat may balot na. Opo, kumpleto. Pero sa ngayon, sir, kung ako yung tatanungin, based lang sa mga observations ko kahit na sa internet, kahit yung mga nakikita ko na ngayon online na pinopost na mga talibong na ganyan, pinakamadalang na blade profile is yung sabli. Sabli, okay. Ito yung nakakabit dito ngayon, ano sir? double edge, yung kahawig ng ganyan, yan, Ah, sabli okay. yan. Sabli. Pero yung original talaga, sir, na sabli, merong silog, yung parang line sa gitna ng blade. Apo. Tapos sa ilalim ng line, merong tinatawag na buttock. Merong siyang design na parang tuldok-tuldok. Aha. Yan, ang tawag yan ay buttock. Hindi pa ako nakakakita nun. Meron akong nakita na ganyan na merong design. Nasa collection ata ni Sir Aseno yung tinigree niya na nasabli yung profile. Ah, Merong design sa ilalim nung silog. okay. Yung purpose kasi ng silog, sir, noong unang panahon daw, nilalagyan niya ng gold. Nilalagyan ng Diyan gold? ililiping yung gold. Ah, Oo, okay. yung gold dyan ililiping. May inlay. Ang tawag naman pag merong gold dyan na nakalibing o di kaya copper, ang tawag ay pinasyahan. Pinasyahan. Yes, yun ang tawag dyan. Pero Okay. pag yan, walang silog, plain lang ang tawag ay hapak, no? Hapak ang tawag. Hapak. Okay. Ayun. Hapak. Yun siya, parang plain ba? Kung sa normal na word, parang plain means hapak ang tawag. Okay. Ayun. Bali, Pero sa plain, nalimutan ko pala sir kayo ipakilala. Kasi di ho ba kayo yung cultural, parang representative ng inyong tribo? ay di po, bali youth lang po ako dito Ah, sa amin. youth. Okay. Ako po isang youth ng Barangay Bukidnon, young culture bearer po ng aming community. Actually, nahilig din po ako sa mga ganyan. Nag-start ako mag-usisa sa mga matatanda. Nag-umpisa ako sa mga spear, yung iba't ibang uri ng spear, ano ba yung gamit ng iba't ibang uri, ano ba yung tawag, every size ng spear. Ayun. Na kasi merong mga ganyan, kaso hindi ko lang sinasabi. Kaya pag merong nagpo-post minsan, nakita po ako yung unang Nagko-comment. talaga kasi iba yung turo sa amin. Correct. Yan yung turo sa amin. Na Tsaka kayo ho sa yung mga- nandyan eh. Opo. At actually sir, dito kasi merong idea, lalo na kami mga Panay Bukidnon na nakatira dito sa area sa central part ng Panay, merong baludnon. Ang tawag namin sa mga tao kasi sa lulan, baludnon. Apa. Kami yung Bukidnon. That's why, pag nakakita kami ng sword,
alam namin na ito ay gawa sa ibaba o di kaya gawa sa bundok or Okay. gawa aklan o gawa antike. Okay. Madali namin siyang makita sa estilo ng Pagkakagawa. ng plate. Kahit na yung bakutan, for example, yung kinampit. Yung kinampit ng aklan, iba sa kinampit ng ganson at kinampit sa tabas. Ayun. Iba-iba yon. Isang kinampit pero iba-iba ang tabas. Ayun. At minsan sir, napakakunting detalye lang yung meron dyan na talagang madidetermine namin. Yung sapot naman sir, dito, 2 uri lang daw yan noon. Okay. Yung halawod nun daw na sapot, maikli yung ilong. Ah, okay. Yon. Tsaka, hayaan mo pag makapunta ako ng Maynila sa September, sabihan kita. Magkita tayo. Makita tayo. Sige. Tapos i-explain ko sa'yo yung pinagkaiba ng layering ng design ng handle Apo. para mas madali mo siyang ma-determine kung saan siya gawa. Okay. Kasi kung manotice mo, tingnan mo yung handle ng talibong. Apo. Naka-layer kasi yan yung paglagay ng design. Opo. Diba? Merong from here, papunta dito, iba yung layer niyan, isang layer. Opo. Mula naman dito sa, di ba meron siyang bunganga. Apo. Sa paligid ng bunganga niya, merong nakaganyan na design na parang may petal, nakaganyan siya. Aha. Oo. Mula naman dito sa chin niya, papunta sa ibang layer naman niya ng design. So ano siya, may ano siya, may pattern talaga. May pattern yan. Merong pattern po yan every sapot. Merong Okay. pattern kung saan siya ginawa, ano siya katanda. Merong po pattern yan. Okay. Ayun. That's why, kung makita nyo yung yan, yung hawak nyo na design ngayon, Mhm. ibang pattern yan doon sa mga sapot na makikita mo kila ikit mo yung kay Sir Emil. Apo. Yung kay Sir Emil, Kung okay. manotis mo yung sapot ni Sir Emil, yung Mhm. mula dito sa leeg pa ibaba, Apo. hindi siya nakasunod doon sa side ng puluhan. Okay. Meron silang nilagay doon na silver Mhm. na parang tinorti lang nila tapos nilagyan ng dot-dot tsaka tinikit. Okay. Then, Silipin tingnan ko mo yung ibang yun. sabot, kung ano yung design talaga ng neck, yun talaga ang design ng silver. Okay. Parang ano siya, no, May in-imprint. mga version kasi yan, sir. May mga version yan at saka mayroon ding dahilan bakit ganyan yung design. Okay. Siguro sir, mas Kaya ano na lang, i-share ko sa'yo. mas palalimin natin pag nagkita tayo. For now, putulin muna natin. Ng mga picture, Oo. ng mga sapot, tapos tingnan natin isa-isa. Sige, para sige. Palalimin ma-explain natin ko pag sa inyo. nagkita Ito, tayo. Yung sinasabi ko naman, hindi ko naman sinasabi na yung kaalaman ko yung talaga ang tama. Kasi Apo. yung ibang lugar, meron din silang sariling version. Yun nga, Ito totoo. naman yung binabahagi ko sa inyo. Ito lang naman yung mga natutunan nyo. dito Na-i-share sa nyo mga lang. masters namin at sa mga elder namin na sinishare sa inyo. Ayun. Maraming salamat sir sa Ito may pag-share. papakita ko sa inyo. Opo. Ito dito sa ngayon sa bahay ni Tatay Romel. Sige. Meron kasi siyang sapot dito sa dingding. Okay. Sakto pala, nandiyan kayo Pero sir. ito, Hindi to binibenta. Hindi ito talibong. Ito po ay Ano yan? sapot ng palamengko. Flamingo. Wow. Okay. Ito yung, kaso ito natanggal na yung sa ibabaw kasi nung bago niya pa ito nakuha sa tiyan niya, kinuha yan ng kaniyang pangalawang pinsan sa kabidinta sa bayan yung tinanggal yung niya dyan sa ibaba kasi sayang. sa taas. Oho. Yan. So ako meron akong 2 ganito Aha. na nakatago. Actually, mas nagpar pa to kaysa sa talbog na sapot, yung mga palamingko. Talaga ba? Oo. Sa alam ko yun sa mga collectors, parang si Sir Marvin lang meron ganito. Flamingo. Baka si Sir Eh, sa Randy mga meron nakita din. ko sa internet. Sino? Si Sir Randy siguro baka meron din. Oo, hindi ko alam kung meron si Sir Randy. Pero dito, kahit dito sa community, wala, madalang na talaga yun. Wala na talagang kanya. Oho. Kahit na yung talibong na sapot dito, wala, madalang na talaga. Oho. Mas lalong madalang yung tangko kasi madalang ka talagang makakakita ng tangko. Opo. Swerte At yung naman ni ang swerte ni Boss Kragen. Opo. Actually, colors yan ng sapot, malalaman mo din yan kung yan ay Spanish coin or American coin, depende sa Talaga? Sa kulay? meron ganyan. Galing. Opo, meron ganyan. Galing. Opo. Kasi yung mga Spanish coin,
coin, mostly hindi nagbabago ang kulay. Yung mga sapot na parang, yung kulay niya parang nagiging copper, Apo, yung mag-green-green. yung nagiging yellowish, mostly American silver coins yan. Yung Okay. Kasi Pero yung nickel. mga Spanish coins, yung talaga yung Pure. puti-puti. Pure talaga na puti na Yung silver. puti. Okay, gets. Ayun sir, paano? Ano, Kasi meron, puputulin ko na muna kasi medyo mahaba na. sige po, Ayun, bali palalimin na lang natin ulit kapag nagkita tayo sa Maynila. kita tayo sa September, sir. September, mga Saan yan? September 3 to 5 siguro. Saan yan sir? Kamuwa. MOA. O sige, pupuntahan kita. Ayun. Thank you sir, Daniel. Bye-bye. Thank you po. Okay.